Mga kapatid, sa pagpapalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Nakapag-relax na po ba ang maraming Pilipino saan man pong panig ng mundo at 3 araw pong bangungot na pagkakaaresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ay hanggang ngayon po ay iniiyakan pa rin po ng maraming Pilipino at nagkakaroon po ng iba't ibang rally sa iba't ibang panig po ng mundo, mga kapatid, kung saan po merong Pilipino ay nakakakuha po ng maraming simpatsya ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Ang ginanap pong rally dyan sa Sulu at iba't ibang panig po ng Pilipinas, mga kapatid, ay dinadaluhan po ng maraming Pilipino, mga kapatid, at dumadugong-dung po ang mainit na pagsuporta po dito po sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pamilya Duterte, mga kapatid, na nahaharap po ngayon sa napakakalaking pagsubok na alam man po natin na ang mga pagsubok na ito ay kayang lagpasan ng mga Duterte, mga kapatid. Naniniwala po tayo dyan at naniniwala po tayo sa magiging galaw at magiging kilos ng Diyos, mga kapatid. At nakikita po natin ang reaksyon po ng maraming Pilipino sa social media, mga kapatid, ay bumubuhos po ang mainit na pagsuporta at pagmamahal po sa pamilyang Duterte, mga kapatid. Ang mga reaksyon po ng papuri, ang mga reaksyon ng pagsimpatya ay nakakakuha po ito ng puntos, mga kapatid. Dito po sa mga kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, sa gagawin sa manalalapit pong eleksyon. Nakikita po natin, mga kapatid, napakainit po ng pagtanggap sa mga nangyayari po ngayon. Ito po yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakaroon po talaga ngayon ng mainit na pagsuporta. At nakakakuha po talaga sila ng simpatsya sa taong bayan sa mga nangyayari po ngayon. At ito nga, nagkaroon po ng pahayag. Ito pong si John Vic Remulla dito po sa The Billionario Channel, mga kapatid. At nakakagulat, mga kapatid, ang totoo po talagang nagplano nito ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, Eduardo Año, Teodoro, at isang dayuhan na taga-ICC at si John Vic Remulla. Sila po ang nagplano nito, mga kapatid. Walang iba po kundi si Bongbong Marcos po talaga ang nagkalulo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maisuko po talaga, mga kapatid, sa ICC. At ang isa po sa mga naging gabinete po niya na walang iba po na kundi si Eduardo Año, mga kapatid, ang may utak po ng lahat sa ginawa po nilang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo, mga kapatid. Isiniwalat po sa The Billionario Channel na ang ginawa pong pagpapa-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang gobyernong Marcos po talaga ang nagkalulo upang maisokatuparan po ang kanilang operasyon, lalong-lalo na po dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Nakakagulat, hindi mo lubos maisip na ang dati mong cabinet secretary sa Eduardo Año, nakilala at alam naman po natin, ito po ay isang sundalo, mga kapatid, na naglingkod din sa ating bayan, ay bigla pong, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dati ka pa man din cabinet secretary, ginanito mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nyo pinagbigyan na may nakabinbin pa pong petisyon at may nakabinbin pa pong may inihaking nahahabol pa po at inaantay pa po para po wag po siyang madala. Pinuwersa nyo po sa mga naglalabasan pong video. Nakita natin, pinuwersa po nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang mailabas po talaga ng bansa at maisakatuparan ang kanilang mga pangarap, na mawala po at mabura. Sa tingin po ba nila kapag nawala po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mundo ng politika, mababawasan po kaya ang mahal at presyo ng bilihin? Bababa po kaya ang presyo ng bilihin? Mawawalan po ba ng mga nagugutom sa Pilipinas? Gaganda po ba ang ekonomiya ng ating bansa? Kung sakaling ang pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kanilang maisa sa katuparan at naisa katuparan. Ngayon, ang tanong, nakuha ba ni Marcos Jr. ang simpatya ng taong bayan? Na ngayon po ay nakikita natin na napakainit po at sobra po ang galit sa Marcos administration. Nakikita po natin ang simpatya ng tao.
Meron pong ang picture po sa mga classroom ay isinisira ng mga tao ang picture ni Bongbong Marcos. Ang damit na dating BBM Sara ay ginugupit at sinusunog. Ang mga tarpuli ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos na inilalagay bilang ngayon sa campaign rally ay sinisira at tinatapon ng maraming tao na pati po ang kanilang mga kasama at ang kanilang pong alyansa sa Bagong Pilipinas, mga kapatid, ay nadadamay po dito. Na ito na po nakikita natin sa ginawa nilang pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasama itong si Rimulya, itong si Teodoro, itong si Eduardo Año, si Bongbong Marcos, at isang dayuhan, mga kapatid, ay malinaw po na napakalaki pong pananagutan ito. Napakalaki pong pananagutan ang ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipagkaluno. Ang tanong, meron pa po bang jurisdiction ang ICC dito? Ano po ang sagot ng mga eksperto dito? Ano po ang kanilang paliwanag? Wala na tayong magagawa kahit pagtalunan pa po natin ang mga bagay-bagay na ito. Hindi po talaga, ito pong Marcos administration ay hindi po talaga marunong tumanaw ng utang na loob sa nagawa po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapahimlay ng iyong ama sa libingan ng mga bayani na 40 taon na nakalagay sa refrigerator na kulang na lang ay maging kahoy na hindi na ipilibing ng maraming nagdaan na presidente sa Pilipinas. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang nakapagpalibing dito, ay binabuy-buy ng husto. Isa na lang sana yun sa tinignan mo na kahit papaano na ay nagawa ng pamilya Duterte upang mailuklok kayo kung bakit kayo nandyan. Ang paggamit mo kay Vice President Sara Duterte na wala ngayon nakikita natin, sumisiklab ang galit sa pamilyang Marcos. At si Amy Marcos na nadadamay po sa galaw ng mga politika sa pamamagitan ni Bongbong Marcos, ay nararamdaman natin ang political career ng mga Marcos dito. Ang political career po ni Amy Marcos, saan po pupulutin ang mga Marcos pagdating po ng araw? Once po na may maupo pa pong presidente na magmumula po sa Duterte at sa Mindanao, ano po kaya ang mangyayari sa mga darating na panahon? Kukumustahin natin at kakamustahin natin ano kaya ang mangyayari sa mga sitwasyon ng karir ng mga Marcoses sa mga darating na panahon kung sila po ay mawawala sa posisyon. Babalik na naman kayo sa dati niyong sitwasyon na ilang taon kayo bago ulit kayo na pagbigyan ng maraming Pilipino. Kita mo, nagingit-ngit po ang buong Pilipinas ngayon sa ginawa nyo at sa ginawa ng kapatid ni Amy Marcos. Ang Davao City, ang Mindanao, ang Visayas, pati rin po ang Maynila ay nakakuha rin po, ang Luzon nakakuha rin po ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang hindi po natin alam naglalabas na naman sila ng mga survey yan na nangunguna daw po itong si ganito, si ganon. Pabor tayo diyan, nanguna si Senator Bongo. Diyos ko mga Pilipino, magising po tayo at mamulat tayo sa lahat ng nangyayari po pagbababoy na ginagawa po nitong Marcos administration. Na nakakaiyak mga kapatid dahil alam naman po natin na walang habas po talaga ang pagtataksil nitong Marcos administration. Pagtataksil po ito ito po ay paglabag sa jurisdiction ng ating bansa. Mga kapatid, upang ang pagsuko na ginawa niyo po, na pinaniniwalaan na talagang isinuko niyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at malinaw po sa naging pahayag nito ni John B. Crumulya na sila po ang may dahilan upang maisakatuparan ang kanilang mga plano upang mailabas po ng bansa at maisuko sa dayuhang ICC si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Ang kanya naging panayam kay Pinky Webb ay malinaw po at pwedeng gawing batayan na isa sa pwedeng gawing ebidensya upang magnit-ngit po, mga kapatid, ang ulo ng taong bayan dito po sa Marcos administration na talagang nagtaksil po sa maraming Pilipino.
Mga kapatid, nararamdaman po nila ang init, ang ansilakbo, at lalong-lalo na dito kay Eduardo Año, saluhin mo na naman. Saluhin nyo ang galit ng taong bayan. Hanggat hindi po nakakauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte